verse 20. Verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Verse 2 kayo po. Let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. A stone is heavy, and the sand weighty, but a fool's wrath is heavier than them both. Verse 4. Wrath is cruel, and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Open rebuke is better than secret love. 6. Faithful are the words of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. The full soul loaded honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Sweet. Verse 8. As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Ointment and perfume rejoice the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Verse 10. Thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house in the day of thy calamity. For better is a neighbor that is near than a brother far off. My son, be wise and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. Verse 12. A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself, but the sinful pass on, and are punished. Take his garment that is shorty for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Verse 14. He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted as a curse to him. A continual dropping in a very rainy day, and a contentious woman are alike. Verse 16. Whosoever hideth there hideth the wind, and the ointment of his right hand which beareth. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. 18. Whoso giveth the fig tree shall eat the fruit thereof, so he that waiteth on his master shall be honored. As in water face answereth to face, so the heart of man to man. Verse 20. Or together waiting with. Hell and destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. Tayo po lahat ay umuko, kumikip, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli kami po ay lumalapit sa inyong pong mapagpiyayang trono. Yes. At humingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawad po sa mga karumihan na aming po nagawa. Kung meron po kayong nakikita karumihan sa aming pong puso at isipan, dalangin ko po na pakalinisin po ito. Ihanda po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Nawa ang makita sa aming pong puso at isipan ay mga kabutihan at ang inyong pong banal na salita. Salamat po sa bawat araw na kami po inyong pong pinagpala at iningatan. Salamat sa inyong pong banal na salita na patuloy na nangungusap sa amin na ikaw ay aming patuloy na paglingkuran ng buong puso at may katapatan. At dalangin ko po sa gabi ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. At dalangin ko rin po kapayapaan sa inyong iglesia na talaga makita sa mga kapatiran ang pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagpapatawaran sa isa't isa. Salamat po sa gabi ito na muli kami po ay hahamunin ng inyong pong banal na salita. Itago ko po ako muli sa inyong likuran. Dalangin ko na ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan mo po ang siyang may taas. At banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko na patuloy mo pong dinggin ang kanilang panalangin. Salamat Ama na patuloy mo pong sinasagot ang aming pong panalangin. Salamat din po na pinagkatiwalaan po ng gawain at salamat sa pribilehyo na makapaglingkod po sa inyo. Dalangin ko po sa mga kapatiran na meron po karamdaman, hibuin mo po sila ng inyong po makapangyarihang kamay, pagalingin mo po sila. At ang mga kapatiran po namin nanlalamig, nawa sila po ay mag-init sa paglilingkod po sa inyo, mangusap po kayo sa kanila, at makita po nila ang mga nangyayari sa aming pong paligid, na ito po ay nagpapatunay na ang Bible ay totoo, at ito po ay inyong pong banal na salita, na talagang malapit na ang inyong pong pagbabalik.
Salamat po sa gabing ito. Aking pinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po mapo. Minsan nasabi ko po sa inyo mga kapatid, mga pinamahal, na talagang ang impyerno ay hindi talaga napupuno. Ano? At ito nga po, sa muling pag-aaral ng salita ng Diyos, ay natagpuan po sa mga talata sa salita ng Diyos yung patunay. Di ba? Kasi maaaring dati, binanggit ko lamang na talagang hindi napupuno ang impyerno. Pero wala akong nabanggit na supporting verse. Di ba? So binanggit ko lamang yung talata sa Bible na talagang ang impyerno ay naglalaman ng mga taong hindi mabilang. Ito sa Revelation, sama ko ba? At ito po yung patunay, supporting verse. Sa verse 20, kung nyo po napansin, yung verse 20, hell and destructions are never full. Diba? Kung ating po tatagalugin ito, talagang hindi po siya nasisiyahan o hindi napupuno ang impyerno. So yun po mga kapatid, mga minamahal, at mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na talagang sabi lang pa rin po dito sa verse, verse 1 to 4. Basahin lang po natin. Boast not thyself of tomorrow. So huwag mong ipaghambog. Talagang Tagalog na Tagalog po ito, Batanggenyo. Ipaghambog. So sa ibang salita ay huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw o hindi natin nalalaman ang mangyayari sa ibang araw. So mga kapatid, mga minamahal, napakatindi na po talaga ng mga bagyo ngayon. Kaya nakikita ko kahit anong gawing sikap ng mga tao na palakihin ang mga kanal. Diba? So dati wala namang kanal eh. Pero nagkaroon ng kanal hanggang sa pinalaki ng pinalaki, yung mga imbornal, mga culvert, pinalaki, ay paglaki din naman ang volume ng tubig na dala ng bagyo. So yun po yung ating mapapansin na talagang grabe po nangyari sa Palawan, na talagang ang Palawan ay lumubog din sa Baha, Davao, ang Cebu. So talagang yan po ang mga nangyayari po ngayon. Kaya ang ating pong title ng mensahe ay dito po natin kinuha sa verse 10. At ito nga po ay aking hinanap sa Bible, ang salitang calamity. So ilang beses din po binanggit sa Bible ang salitang calamity. So verse 10, sabi po dito, thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house in the day of thy calamity. So ito po yung title ng mensahe this evening, in the day of thy calamity. Na for better is a neighbor that is near than a brother far off. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin aawayin ang ating kapitbahay. Di ba? Kasi sa oras ng calamity, sa oras ng trahedya, sabi nga po ng Bible, mas mabuti ang kapitbahay kaysa doon sa kapatid na malayo. Sapagkat yung kapitbahay, sila ang unang-unang tutulong sa iyo. Kaya ang mga kapitbahay ay huwag na huwag aawayin. At bilang mga Kristyano, huwag na huwag tayo makikipag-away. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang sinabi po dito sa verse 10, ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan o sa araw ng sakuna. Maigi ang kapwa na malapit. So yun po yun, yung kapitbahay na malapit kaysa sa kapatid na malayo. So mga kapatid, mga minamahal, in the days of calamity, ano bang makikita natin? So una mga kapatid, in the days of calamity, people are became humble. So sabi po dito sa verse 1, boast not thyself of tomorrow. So ang mga tao po sa ating panahon, kung ating obserbahan, ang yayabang. Talagang tuwan-tuwa na sila mayroong magandang bahay. Pero dumating ang bagyo, nasira. Diba? Nakita ko sa mga post na talagang
yung mga bubong ng kanilang bahay ay talagang dinala ng malakas na hangin. So hindi naman baha pa, hindi pa baha yung sumira doon sa iba. Maaaring sa ibang bahay, ang sumira ay baha. Pero sa ibang bahay, ang sumira ay malakas na hangin. So mga kapatid, in the days of calamity, people are became humble. Diba? Bakit? Nakikita natin ngayon sa mga tao, panay ang tawag sa Diyos. Yun ang nakikita natin. At nakikita natin ngayon sa mga tao na kahit yung mga tao yan ay kaaway nila at ay handang tumulong, abit tumatanggap sila at talagang nagpapasalamat sila. So nakikita natin in the days of calamity, people are became humble. Na talagang sila ay naging mapagpakumbaba at sila po ay talagang tumatawag sa Diyos na talagang inaalis nila ang kanilang pride. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi talaga maganda sa isang tao ang mayroong pong pride. So, people are becoming humble. Bakit? Nakikita natin ngayon na kahit malayo ang isang tao pupunta doon sa Cebu para magbigay ng tulong. Di ba? Na talaga, kaya lang, nakakalungkot na yung tulong na ito ay talagang para bagang hindi lamang yung binibigay sa kanila. Bakit? Napapag-ibig ko po sa inyo. Bakit? At dapat, sana makarating ito kay BBM. Di ba? Sana makarating ito sa ating President. So, okay. So mga kapatid, mga minamahal, yan yung nakikita natin. People are became humble. So nagpe-pray sila at kahit kaaway yung tumutulong sa kanila, ay talagang tinatanggap nila yung tulong na ibinibigay sa kanila. We need all to beg before the Lord. So ito yung dapat makita sa atin, na tayo bilang mga tao, na dapat sa araw-araw tayo po ay nakikiusap, nagmamakaawa sa Diyos. Hindi sa panahon lamang ng trahedya, hindi sa panahon lamang ng calamity. We need all to humble before the Lord, na talagang dapat ay ating pinababa ang ating sarili sa Panginoon, na tayo dapat laging tumatawag sa Panginoon, na tayo dapat laging sumusunod sa mga utos ng Panginoon, na tayo ay dapat laging sumasamba sa Panginoon. So yun po mga kapatid, na talagang in the days of calamity, na kung kailan lamang mayroong sakuna, trahedya, ay saka lamang nagiging mapagpakumbaba ang tao. So mga kapatid, stop blaming one another. Kasi panay ang sisi sa gobyerno eh. I do believe na kung ang tao ay talagang maka-Diyos, I do believe na kung ang tao ay isang tapat sa Diyos, kahit mayroong mga baka, malalakas, kapag yun dumating sa kanila, iingatan yan ng Panginoon. Hindi yan pababayaan ng Panginoon na masira ng baha. Sapagkat minsan na natin nakita doon sa wildfire sa California, mayroong isang bahay, di ba? Mayroong isang bahay na hindi nasunog. So mga kapatid, mga minamahal, bakit? Sapagkat ang tao yun ay naniniwala sa tunay na Diyos. Maaaring ang tao yun ay mayroong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Maaaring ang tao yun ay naging tapat sa Panginoon. Kaya yung bahay na yun, sa kabila ng nasusunog, ang napakaraming bahay ay iningatan ng Panginoon. Kaya I do believe na yung mga nasalantang bahay, or kung I do believe kung ang mga tao talaga ay tapat sa Diyos, may tunay na pagkilala at relasyon sa Diyos, hindi pababayaan ng Diyos ang kanilang mga bahay, ang kanilang tahanan, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, stop blaming one another. Isisisi na lang lagi sa flood control, isisisi sa presidente. So, aminin natin lahat tayo, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Di ba? So, lahat tayo ay mayroong pagkukulang sa Diyos. Kaya stop blaming one another. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we need all to kneel down before the Lord. Ang tao ay dapat sa Diyos lumuluhod, that at the name of Jesus, yun po ang sinabi ng Bible sa Philippians chapter 2 verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Kaya lamang saan nakikita ng Diyos na lumuluhod ng mga tao? Di ba?
doon sa mga ribulto, doon sa mga Diyos-Diyosan na mga tao ay lumuluhod sa kapwa-tao. At ang mga tao ay lumuluhod doon sa mga tao makapangyarihan o sa mga tao mayaman. So mga kapatid, we need all to kneel down before the Lord, that at the name of Jesus, every knee should bow. Sa pangalan ng Panginoon Jesus ay luluhod ang bawat tuhod, ang lahat ng tuhod. So yun po ang nakasulat sa banal na kasulatan, sa banal na salita ng Diyos. So in the days of calamity, people are became humble. Talagang nagiging mapagpakumbaba. Then pangalawa, in the days of calamity, not only people became humble, but also, sabi po dito sa verse 14, tinan niyo po yung pong Bible sa verse 14, he that blessed his friend with a loud voice, rising early in the morning. So mga kapatid, pangalawa po, makikita natin, in the days of calamity, people are became hospitable. Matulungin. Diba? So talagang, salamat nga na talagang si PBM ay namigay ng 150,000 doon sa nasalanta ng Lindol. So, namigay. At marami pang iba, katulad ng GMA Foundation. Ayan, talaga nandyan, sila ay pupunta ng Cebu, na talagang ang hatid ay tulong. So, hospitable. At mayroong mga nagbablog na talagang ibinibigay ang kanilang GCash number at yung mga magpapadala sa kanya, pupunta naman siya doon sa Cebu para tulungan ang mga nasalanta ng bagyo. At mayroon pa mga nagbablog na talagang umiiyak na talaga sila po'y namimigay ng mineral water. So, people are became hospitable. Na talagang ang tao ay nagiging matulungin. Sana kahit walang calamity. Sana sa bawat araw ng ating buhay na kung mayroon tayong pagkakataon tumulong ay tumulong tayo. So mga kapatid, mga minamahal, at sana ito po ay makarating kay BBM na yung mga kinurakot ng mga tao sa gobyerno, yun ang ipamigay. Sa palagay ko, sapat na yun para makapagpatayo ulit ng panibagong bahay. Diba? Kung ang lahat ng mga nakurakot ng mga taong ito ang ipamimigay sa mga tao na salanta ng bagyo, ay believe sapat ang perang yon. Para mga tao ay makaahon sa hirap, makapagpagawa ng sariling bahay, at magkaroon muli sila ng mga sariling negosyo. Ay pwede naman po kasi pinag-uusapan, di ba? Kaya ako po ay naniniwala kung ang pera ng mga taong ito, ng mga nangurakot na ito, ang isang tutulong talaga, ay talagang sapat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po in the days of calamity, people are became hospitable, na sana hindi lamang sa oras ng trahedya tayo nagiging matulungin. Maraming paraan ng pagtulong sa ating kapwa. Amen po ba? Hindi lamang pinansyal. So napakaraming paraan para tayo makatulong sa ating kapwa. Kaya sana ang mga Kristyano sa bawat araw ay nakikitang hospitable. So yung marami pong paraan kung paano tayo tutulong. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang nakikita natin in the days of calamity. Sana sa bawat araw tayo po ay humble, hospitable. And then verse 15. Tingnan po natin ang ating po Bible sa verse 15. Sabi po ng Proverbs chapter 27, verse 15. Nandiyan ba kayo? Say amen. So sabi po dito sa verse 15, a continual driving in a very rainy day and contentious woman are alike. So mga kapatid, mga minamahal, at nabasa ko rin po dito kanina yung salitang party, yan sa verse 9, ointment and perfume rejoice the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel. So mga kapatid, in the days of calamity, people also became hearty. Ibig sabihin po, in other words, friendly. Na talagang nagiging panakaibigan. So yun po yun. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal,
Sana talagang ang Kristyano ay palakaibigan, di ba? At tayo po ay sana ay hindi tayo mahirap i-approach. Sana ay madaling lapitan, mahirap matagpuan. Yun. Madaling lapitan, mahirap matagpuan. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, yung po ang nakikita natin ngayon in the days of calamity. Sana talagang sa bawat araw tayo po'y palakaibigan. Sana sa bawat araw tayo po'y matulungin. Sana sa bawat araw tayo po'y mapagpakumbaba. And then next, verse 24. Sabi po ng verse 24, for riches are not forever. Wala talagang forever. Sorry. Walang forever. Salamat. Okay. So mga kapatid, in the days of calamity, people are became hopeless. Yan ang nakikita natin ngayon. Talagang kung mahina-hina ang iyong loob, ay talagang mapapaya ka sa mga video na makikita mo, mapapanood mo. Talagang namatay, nawala ang kanilang kabuhayan, libo-libong mga manok, di ba? At ang mga baboy na nag-swimming, mga bahay na talagang wash out. So yun yung buhay ng ibang tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal tayo, bilang mga Kristyano, wala tayong dapat ikalungkot. Di ba? Hindi ko naman sinabing magsaya tayo dahil yun ay nangyari sa kanila. No. Hindi ko sinabing gano'n na dapat makita ka sa atin yung ating pakikiramay. Pero bilang mga Kristyano, ang dami namang dahilan para tayo po ay maging masaya sa ating paglilingkod kay Kristo. Napakaraming dahilan para tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Gayon, kung titingnan natin yung mga nangyayari sa ibang lugar, di ba? At i-compare natin ang ating buhay sa kanila, mas maganda ang ating kalagayan kaysa sa kanila. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't be hopeless. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong masyadong maging sentimental. Huwag tayong masyadong malungkot sa mga nangyari sa ating buhay. Tingnan natin ang buhay ng ibang tao, mas matindi ang nangyari sa kanilang buhay kaysa sa atin. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang in the days of calamity, people are became humble, hospitable, hearty, and hopeless. Marami sa ating panahon ngayon nawawala ng pag-asa. Marami sa ating panahon ngayon ang stress na naging sanhi ng kanilang maagang kamatayan. Dito sa Batangas, nung nagkaroon ng tawag dito yung foot and mouth disease, nung talaga nagkaroon ng sakit ng mga baboy, namatay ang kanilang mga baboy na alaga na talagang 100,000 ang kanilang puhunan, milyon ang kanilang naging puhunan. So namatay lahat yan. So mayroong na-stress, and then he commit suicide. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat, meron tayong Kristo. Kaya kung nasa sa iyo si Kristo, tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, so talagang tayo po ay walang dahilan para malungkot, walang dahilan para tayo ay may stress, walang dahilan para tayo talunin ng mga stress na ito sa ating buhay. Walang dahilan para tayo ay ma-frustrate. Mga kapatid, mga minamahal, God uses calamity. Ginagamit ng Diyos ang mga trahedyang ito, mga kalamidad nito. Maybe it's hard, talagang mahirap at masakit tanggapin to accept. But God used calamity to teach us these things. Di ba? Ginamit ng Diyos ang mga kalamidad na ito upang tayo po ay maging humble, upang tayo po ay maging hospitable, upang tayo po ay maging hearty, upang tayo po ay maging honest. So, honest pa. So, sana tayo po ay talagang nagiging tapat sa isa't isa at tapat tayo sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga kalamidad na ito for us to become hopeful in God. Na dapat sa Diyos lamang tayo umaasa. Amen? Kaya talagang ang sabi po ng Bible sa Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Sa Diyos tayo umasa, sa Diyos tayo magtiwala.
Yan po ang itinuturo sa atin na dapat talagang tayo po ay laging tumatawag sa Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na tayo po ay kay Kristo umasa. Kasi kapag sa tao ka umasa, sasaktan ka lang. Diba? It So, hurts. sa Diyos po tayo umasa kay Kristo. So yun po, na ginamit ng Diyos ang mga kalamidad na ito. Sana nga talaga sa bawat araw ng ating buhay ay nakikita sa atin ang mga katangiang ito na tayo ay humble, hospitable, hearty, honest, and hopeful to God. Na tayo ay talagang sa Diyos umaasa. Mga kapatid, hindi pa po tapos. Things to do. Ano ba yung dapat natin gawin? In everyday life, sa bawat araw ng buhay natin. Hindi lamang sa oras ng kalamidad o trahedya, kundi talagang sa bawat araw na kahit saan man tayo naroon. Things to do in everyday life, wherever we are. Una, verse 24, sabi pa rin po dito, for riches are not forever. So mga kapatid, rely on God. Huwag tayong magtiwala sa kayamanan sa mundong ito. Sinabi ng Bible, riches are not forever. Huwag tayong magtiwala sa laki ng ating bahay. Huwag tayong magtiwala sa ating mga sasakyan. Kasi nga, di ba, yung gumawa, yung nagmamay-ari ng Titanic, nagsabi na kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ito. Malaki nga ang Titanic, pero anong nangyari? Lumubog. Di ba? So, maraming tao natuwa, mayroon silang magandang bahay at talagang iniisip nila sila'y ligtas. Pero ano nangyari? Dumating ang kalamidad, nasira. At may mga tao nagsasabing malaki ang kanilang bahay, dikandado. Diba? Sagrado, dikandado. Talagang puno ng padlock at mayroon pang security guard. Pero napapasok pa rin ang magnanakaw. Diba? Parang gusto ko na sabihin na sa magnanakaw ay wala, imposible. Di ba? Kasi kapag talagang ginusto na magnanakaw, ay nakakapagnakaw pa rin. So mga kapatid, mga minamahal, rely on God, not in the wisdom of men. Sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 2, verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men. Di ba? So matalino ang tao, nakakapagpagawa ng blood control. Diba? Kaya lang, ay talaga nasisira din. Matalino ang tao, talaga sila maraming na-invento, kahit nakalokohan, talagang na-invento nila. So, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. Kaya, things to do in everyday life, rely on God. And then, rely on God, not in the work of men. Not only not in the wisdom of men, but also not in the work of men. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong titiwala sa gawa ng tao. Ang tao ay marupok, pati ang gawa ng tao ay marupok. Diba? Kaya talagang huwag tayong tiwala. Tingnan po natin ang ating Bible sa Psalms 92, verse 4, 5, and 7. Psalms 92, verse 4, 5, and 7. For thou, Lord, hast made me glad through thy word. So yan, ako ay ginawa mong masaya. Nagagalak ako sa pamamagitan ng iyong mga gawa. So hindi sa gawa ng tao. Diba? I will triumph in the works of thy hands. Ako'y magtatagumpay sa gawa ng iyong mga kamay, Panginoon. So mga kapatid, kaya tayo po ay dapat magtiwala sa Diyos, sa wisdom ng Diyos, sa gawa ng Diyos, hindi sa karunungan ng tao, hindi sa gawa ng tao. Verse 5, O Lord, how great are thy works. Talagang dakila ang gawa ng Panginoon. And thy thoughts are very big. Ang kaisipan ng Diyos ay napakalalim, napakalawak. Verse 7, when the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. So ang gawa ng tao ay masama.
Di ba? Sapagkat sinabi naman talaga ng Bible, there is none righteous, no not one. Kaya huwag tayo magtiwala sa gawa ng tao. Katulad nga po ng Titanic, napakalaki gawa ng tao, dumating ang nakasalubong lamang si iceberg, nasira agad, ay bakal pa yun. Pero yung gawa ni Noah, dahil ito ay sa Diyos, na kahit ito'y kahoy, dahil ito ay sa Diyos, ay hindi nasira. So yun po mga kapatid, mga minamahal, rely on God, not in the wisdom of men, not in the work of men, and also, sabi pa po dito sa tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs 27. Tingnan nga natin, verse 6. At sabi dito sa Proverbs 27, verse 6. Tingnan nyo po, ano po Bible? Alam kayo po'y gutom na, pero mapupusog naman po kayo pamaya. Busugin muna natin ang ating spiritual, ang ating kaluluwa. So, huwag natin muna itindihin, huwag muna isipin mo sa malaking bilaong pansit daw. Sabi ni Brother Mate. Cancel daw, tumawag sa Ay siya. Aray ko. Okay, verse 6. Ano sabi po ng verse 6? Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Talagang kapag halit niya kaaway, ay halit ni Judas yan. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, rely on God, not in the words of men. Huwag tayong titiwala sa mga salita ng tao. Ang tao ay mahilig lamang mangako. Diba? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms chapter 12, verse 3. Psalms 12, verse 3. Tingnan nyo po. So huwag po tayong padadala sa mga pangako ng tao. Psalms chapter 12, verse 3. The Lord shall cut off all flattering lips and the tongue that speaketh proud things. So iiwalay ng Panginoon, puputulin ng Panginoon ang lahat na mapanuyang labi at yung mga mabulaklak ng mga pananalita, ang tila na nagsasalita ng mga dakilang bagay, dakilang bagay. So talagang maraming mga tao ngayon hanggang salita lang, kulang sa gawa. Talagang mahilig mangako, mabulaklak ang salita, pero huwag nating pagtiwalaan po yan. So tayo po ay sa salita ng Diyos, sa Bible, yan, may naalala ko. Maraming mga tao hindi naniniwala sa Bible. Na hindi sila naniniwala na ito ay salita ng Diyos. At sabi nila, ang kanilang paniniwala ito'y gawa lamang ng tao. So yan po ang mga tao. Pero bakit si Marisa, si Marites at si Marisol pinaniniwalaan nila? Mabuti pa si Marisa, si Marites at Marisol pinaniniwalaan ng tao. Pero ang salita ng Diyos, ang Bible, ayaw nila maniwala dito. So paniwalaan po natin ang Bible, lahat ito ay salita ng Diyos. And then mga kapatid, huwag tayo magtiwala sa salita ng tao. Proverbs chapter 26, verse 28. Tingnan po natin. Proverbs chapter 26, verse 28. Sabi po ng mga talata sa verse 28 na Proverbs 26. Salamat at wala tayong monitor ngayon na nabubuklat na tuloy ang Bible. Verse 28. A lying tongue hated those. So talaga ang sinungaling na dila, yan pa naman sa ating panahon ngayon. Maraming mga dilang sinungaling. Hated those that are afflicted by it, and the flattering mouth worketh ruin. So yun po mga kapatid, at ang bibig ng mapagkunwaring dila o mga bunganga ay talagang mapagpuri at gumagawa ng kapahamakan. Gumagawa ng kapahamakan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, saan man tayo naroroon at man ang ating sitwasyon, magtiwala tayo sa Diyos. Sa karunungan ng Diyos, sa gawa ng Diyos, sa salita ng Diyos, hindi sa karunungan, gawa at salita
ng tao. So yun po mga kapatid, rely on God. Pangalawa na dapat natin gawin in every day of our life. Verse 20 ng Proverbs 27, verse 20, sabi po dito, health and destructions are never full. So pangalawa, things to do in everyday life, reach the lost for Christ. Tayo po ay mag-akay ng kaluluwa para kay Kristo. Abutin natin ang ating kaibigan, akayin natin ang ating mga kamag-anak, katrabaho, mahal sa buhay kay Kristo. So napakarami pong namamatay araw-araw at sabi nga po dito, hell and destructions are never full. Hindi po napupuno ang impyerno. Luwag na luwag pa sa impyerno. Yan ang katotohanan. Luwag na luwag pa sa impyerno. At ganoon din po sa langit. Luwag na luwag pa rin ang langit. Kaya mga kapatid, things to do in everyday life, reach the lost for Christ. Sana maging busy tayo sa gawain ni Kristo. Sana sa gawain ni Kristo tayo nagiging busy, hindi sa anumang bagay na walang kwenta. Sabi nga ni King Solomon na talagang nakita niya ang mga gawa sa ibabaw ng mundo. It is all vanity. Walang kabuluhan. At mga kapatid, mga minamahal, only what's done for Christ will last. Kung ano man ang ating ginawa kay Kristo, ito ang forever. Ito yung forever. Kaya I encourage everyone na talagang magpatuloy sa paglilingkod sapagkat talagang ministry is not ministry without struggle. Christian life is not Christian life without persecution, without trials. So mga kapatid, kung ayaw nyo ng persecution, kaibiganin si tanim. Diba? Kung ayaw natin na tayo po ay usigin, ay talagang kaibiganin si tanim. Verse 17, next. Sabi po dito sa verse 17, iron sharpened iron. So mga kapatid, mga minamahal, kailangan natin ang isa't isa. And every day of our life, talagang kailangan natin ang isa't isa. Iron sharpened iron. Kaya huwag natin iisipin na tayo ay walang halaga. Huwag natin sasabihin na tayo ay walang kwenta. Sapagkat kung tayo ay walang kwenta, hindi na sana ibigay ni Kristo ang kanyang buhay na mapako doon sa krus. Diba? So tayo po ay may halaga. We need everyone, kaya mga kapatid, mga minamahal, iron sharpened iron. And then, so a man sharpened the countenance of his friend. Kaya sana ituring natin ang bawat isa na tayo magkakaibigan at higit sa lahat, huwag natin kalilimutan na tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Ito'y relasyon natin panghabang buhay hanggang doon sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, so ito po ay binigyan ko na lamang ng puntos na rescue one another. Rescue one another. Magtulungan tayo sa isa't isa, magpalakasan tayo sa isa't isa. Diba? Ito yung kailangan natin sa bawat araw. Magpalakasan sa isa't isa. Iron sharpened iron, na tayo magdamayan sa isa't isa. So yun po yun, magmahalan sa isa't isa, rescue one another. Ito ang kailangan. Hindi kung kailan lamang mayroong kalamidad. So maaaring hindi tayo dumaranas sa mga bagyo na katulad ng nangyari sa Cebu. Hindi tayo dumaranas ng lindol na katulad ng nangyari sa Cebu. Pero ang bawat Kristiyano ay pinabagyo din. May bagyong pinagdadaanan. Emotionally, diba? Mentally, physically, yan yung bagyo ng ating buhay. Kaya mga kapatid, let us rescue one another. And then the last, mga kapatid, verse 11. Baka lang gawin. Pwede kang bitaw muna. At pamayang gabi na mo, pag humigay mo katabi pa rin. Huwag nyo naman ako indigrin. Okay, verse 11 is the last. The last na. Okay.
Okay, verse 11. My son, be wise and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. So mga kapatid, in every day of our life, remain in serving the Lord. Kung ikaw ay matalinong Kristyano, patuloy ka maglilingkod kay Kristo. Yun po yun. Kung ikaw ay matalinong Kristyano, kasi sabi dito, my son, be wise. Patuloy kang susunod sa mga utos ng Diyos. Patuloy ka na sasamba sa Kanya, patuloy ka na mag-aaral, makikinig ng Kanyang salita, patuloy kang mananalangin, patuloy kang magbibigay para sa gawain. At ito ang mga bagay na makakapagpasaya, paligaya sa puso ng Diyos. Kaya sabi po dito, and make my heart glad. Kung tayo ay titigil at lalayo, hindi na tayo maglilingkod, yun ang mga bagay na makakapagpalungkot sa puso ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, things to do in everyday life, remain in serving the Lord. Remain in submission to the Lord. So tayo po ay patuloy na sumunod pa rin. Kahit mayroon tayong bagyo na pinagdadaanan, ay patuloy tayong maglingkod sa Diyos kay Kristo. Iyon po ang makakapagpaligaya sa Panginoon. Malulungkot ang Panginoon kung tayo po ay susuko sa ating buhay. Kung tayo po ay titigil na sa ating paglilingkod. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung pumigil, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makabayarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na aming po napag-aralan at napakinggan. Na ito po ay dubili ito po ay nangusap sa buhay ng bawat isa. Sapagkat ito po ay inyong salita, hindi po ito akin. Ako po ay instrumento lamang para ipahayag ang inyong pong banal na salita, ipahayag ang inyong kalooban. Nawa po Panginoon, patuloy namin pabuhay ang iyong kalooban sa amin. Kahit may mga bagyo, pagsubok, problema sa aming buhay, naway patuloy ka namin paglingkuran. At dalangin ko po Panginoon na kami bilang magkakapatid sa iyo, kami po ay magtulungan, magmahalan, magpalakasan sa isa't isa. At dalangin ko po Panginoon na sa aming pong paglilingkod ay aming pong isang tabi ang mga bagay na nakakapagpabigat sa amin. Katulad ng pong sinabi sa inyong pong banal na salita, doon po sa Hebrews chapter 12 verse 1. Let us lay aside every weight and every sin that so easily beset us. Ito po ay ating pong isang tabi, sapagkat ito po ay hindi makakatulong, ito po ay magiging hadlang sa ating pong paglilingkod. Dalangin ko po Panginoon, pagpalain ko po ang bayan ito, at patuloy mo po igawad sa bansang ito ang kapayapaan at ang inyong pong proteksyon. Dalangin ko po Panginoon, na maligtas ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Na talagang sila po, kung talaga nais po nila maging public servant, sila po ay maglingkod na may katapatan at pagpapakumbaba. Na talagang hindi sila naglilingkod ng dahil sa pera. Salamat po Ama sa inyong pong banal na salita. Patuloy mo po tingin ang panalangin ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.